kaps, ito nga pala yung ginagawa ko nung nakaraang gabi. Ito nga pala ay hapunan nila. Wala namang ganong kumakain dito kasi nga pasukan. Ang kakain lang dito yung anak ng amo ko at saka yung amo ko. Pero hindi rin sila lahat kasi lingguhan yung iba magsiuwian na nasa trabaho. At ako naman ay syempre ako yung tagaluto dito. Ayan nga pala yung aking lulutuin. Kabsa na puro sibuyas. Bahala yung mga kilikili nyo dyan magsiputukan. Ay syempre ang atin naman paggawa dyan, ilalaga ko lang yung manok. Bali yan na nga pala yung aking mga sangkap pagkatapos ko paglaga. At yan naman ay ako ay maggigisa na rin ako ng sibuyas kasi habang ako ay naglalaga ng manok dyan, at gumagalaw din tayo sa kabilang lutuan para naman hindi tayo mahihirapan. Tayo na lang yung mindset natin, kailangan natin gagamitin paminsan-minsan kahit tayo ay bobo. Ayan, naghuhugas nga pala muna ako ng bigas kasi nga kailangan ko siya ibababad ng kalahating oras or sobra pa. Kasi nga ay ibang bigas yan. At yan nga pala, syempre pag binababad ko yan, gagamitan ko rin siya ng mainit na tubig. Yan sa gripo na yan, may mainit na tubig na yan. At yan ay pagkatapos ko ng paglaga dyan, at dito naman ako sa kabilang kaldero para naman ako ay maggisa ng sibuyas. Simulan ko na rin paggisa habang ako ay nagsasalang ako ng manok. Kasi kailangan ko muna siya lalaga yung manok kasi yung sabaw noon yun din ang aking isasabaw sa bigas. Mas malasa kasi pag ginagamit mo yung bigas na ay yung sabaw ng manok doon sa bigas. At yan nga pala yung aking sibuyas ay syempre yan ay pagtitimplahan ko na, halo-halo ko na lang lahat, hindi ko na isa-isahin kasi siguro nasa mga 13 ginagamit kong mga pang-spices dyan at saka yung tomato sauce. Yan yung aking gagamitin na sa panghuli sa aking pagigisa dyan. Para naman ay mamaya maging pula yung ibabaw ng kanin. At yan nga pala, syempre habang natin yan ginigisa, lalagyan natin ng tubig para naman hindi yung ating sibuyas na kailangan din siyang maging malambot. Ayan ay binalikan ko na yung manok, luto na nga yung manok akin na hinahain at syempre ilalagay ko na yung bigas. O diba pinaglagaan ng manok yan kasi para naman ay malasang malasa yan. At habang ako ay naglagay ng bigas dyan, syempre nagsalang na rin ako ng mantika o diba ayan ay kumukulo na yung ating manok. Ako ay nagluluto dyan ng manok, yan naman ay talsik ng talsik. At yan nga pala ay kailangan ko balik-balikan yan kailangan yan baliktarin para naman hindi masusunog ng maigi yan. O diba yung aking kanin, ayan ay paluto na, bali ganyan lang ang pagluluto niyan, half cook lang. O diyan naman ay hindi na magtatagal, natapos na yung aking pagperito para naman ay akin na yan ilisasalang sa last na proseso ng aking pagluluto diyan. At yan nga pala yung ang aking sibuyas na ginigisa kanina, bali ay lalagay ko na yung manok na aking pinagperito, tapos maya naman kaunti pag nahalo na siya lahat, ilalagay ko na rin yung aking bigas. Bali, yun na yung panghuli hanggang sa sila ay kakain. At yan nga pala, akin na simula na paglagay ng bigas dyan. Bali, yung bigas nga pala ay paibabaw ko lang dyan sa may manok. O diba, ganyan lang. Ang daming alam ng mga pagluluto-luto dito. Alam nyo, sa totoo lang, masarap naman talaga siya. Kaso lang, ako yung hawak sa kusina, kaya ako ang nawawala ng pagkain. Ay, hindi naman yung nawawala ng pagkain, kundi ako yung ayaw kumain. Kasi syempre ako yung nagluluto, parang nalanghap ko na yung amoy. O diba, yan ang, parang yung style niya, parang magluba. Pero hindi siya magluba. Syempre, kailangan natin babalik na rin ng ganyan. Ayan, ay tapos na. Oh, last process. Bye!